Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading. Your energy at this time. Queen of Swords, Queen of Cups, King of Wands, oh my gosh. Pasasamahin kayo. Ikaw si Queen of Swords, si King of Wands, pasasamahin kayong dalawa. Ng pagmamahalan ninyo. Bubuo kayo ng pamilya. Dahil sa tunay na mahal nyo ang isa't isa. Umahal nyo talaga ang isa't isa. Emotional kayo pagdating sa isa't isa. Malambot o hindi nyo mapigilan yung emosyon nyo. Malambot ang puso. Maybe na itong person mo yan o ikaw man, no, malambot yung puso ninyo sa isa't isa. Kahit na Queen of Swords yung energy mo dito, pagdating sa person na to, para bang madali kang ma-in love, madali kang bibigay, lalambot yung puso mo, ganun. But this is you na strong yung mind mo, intellectual, logical, intelligent, with the color black, grounded, kasi black and full of courage, blue, diba? To stop any manipulation, no? Binablock mo lahat ng manipulation ng ibang tao, through words man, o thoughts nila, manipulation. Naglalagay ka ng healthy boundary. Para bang may pagka-strict ka. Pero, pinoprotektahan mo lang ang energy mo, ang sarili mo. Nag-establish ka lang ng healthy boundary. May self-love ka, may self-worth, may pagpapahalaga ka kasi sa sarili mo. Ayaw mo nang lumagpas sa linya o yung aabuso. No? And this is your person. Bakit nalaman ko person mo? Sinundan ng 3 of Pentacles dito. Someone na full of courage and bravery, blue and red, no? Courageous and parang nag-uumapoy na talaga hindi namamatay yung fire sa kanya. Yung intense passion and desire towards you, kahit na cold ka pa sa kanya, kahit yun ang pinapakita mo sa kanya na naglalagay ka ng healthy boundary, na okay, binlock mo na ng gano'n. Pero pagsamahin kayong dalawa ng love, no? Ng feelings ninyo sa isa't isa, yung tunay na naramdaman ninyo sa isa't isa, may Queen of Cups sa gitna. Yun ang mag-unite sa inyong dalawa. Clarify ko. Ano pa ang energy ng person mo ang pagdating sa'yo? Talagang hindi siya magpapatali sa kung ano man yung nagpapa-hold back sa kanya, nagtatali sa kanya para mapursu ka. Talagang ayaw niyang ma-stagnant yung connection nyo. Ayaw niyang ma-stagnant siya na walang gagawin, no?
Talagang fiery nga to eh. Talagang pumipiglas kung mayroong mga gusto magtali sa person mo, kumontrol o pumigil. Pumipiglas talaga to na hindi siya magpatali, hindi siya magpapigil sa mga pumipigil sa mga nagtatali sa kanya, hindi siya magpatali. Yan. Hindi siya magpakontrol sa mga gustong kumontrol sa kanya. Dahil ikaw talaga ang dinidesire niya na mapangasawa. Ito ang dinidesire niya. Bubuo kayo ng pamilya. Kaya, malaki ang possibility. O ito na nga talaga ang mangyayari sa inyo. Pagsamahin kayo ng pagmamahalan niyo sa isa't isa. Bubuo kayo ng pamilya. Yan. Sa kabila ng may mga gustong magtali sa person mo, gusto siyang pigilan, gusto siyang kontrolin eh, pero hindi siya magpatali sa mga gustong pumigil sa kanya, sa mga gustong magpakontrol sa kanya. Kasi ito ang dinidesire niya talaga. Bubuo kayo ng pamilya. Ayan. Anong next move ng person mo na yan? Towards you. Makipag-unite. Makipag-unite daw siya sa inyo. Mag-reconcile. Four of Pentacles. And i-keep ka na niya. Hindi niya nahayaan na wala ka pa sa kanya. Maging matapang siya na protektahan ka. Kasi red and positive, no? Maging matapang siya and positive na protektahan ka. Hindi niya nahayaan pang mawala ka sa kanya. Yan. Pahalagahan ka na niya. Maging possessive siya sa'yo. Advice for you, guidance. Affirmations to lift up your thoughts and energy and to attract what you desire. Use positive affirmation. Ito pa. Mag-recover ka from sadness. At kung nasaktan ka, mag-recover ka from that. Baka hindi ka pa naka-recover. Nine of Cups in reverse. Kasi, hindi ka maging positive, maging fulfilled kung hindi ka mag-recover from the betrayal, from hurt, from sadness, sa mga painful na pinagdaanan mo. You should take action. And make a move, take action. O pwede din may mag-message. Kasi Eight of Wands dito. By the way, upright ba yung Eight of Wands? Pahalang pa yan. Eight of Wands in reverse and High Priestess in reverse. Huwag ka na daw mag-send ng mga wishing. Wishing. No. Hindi. Mga atake gamit yung isip mo. Parang isip mo, yeah. Huwag ka na daw mag-send ng mga atake. Magaya na lang ng parang nag-wish ka na masama, no, sa iba. Huwag ka na daw yun ang guide eh. O, na may mga magdusa, may maghirap, wag ka na daw mag-send ng ganun sa iba. Huwag mo nang pahirapan yung iba, huwag mo nang
i-try na kontrolin yung iba. Baka may kaaway ka ba? Huwag mo na silang i-try na kontrolin pa. Yan. Recover ka na sa kung nasaktan ka. Kung na-hurt ka sa nasabi nila o may nagawa sila sa'yo. Recover ka na. Huwag ka na mag-send ng mga pang-atake o yung mga pang-ill-wish, o kaya ay malediction, o kung ano man to, na pang-control, pang-restrict sa iba. Madami naman gumagawa niya, no? Lalo pag galit. Pero yun ang guide dito eh. Yan yung body o energy mo yun. Nakikita kasi yan. Kahit sa isip lang yan, nakikita pa rin yan. Nakikita ng God. Wisdom. Actually, may wisdom ka naman eh. Nakapag-acquire ka ng wisdom. You're wise, di ba? Kasi wisdom eh. You have the ability to observe and yung maka-acquire ng wisdom through observation and through your experiences and through the experiences of others. And you are fiery, energetic, active, confident, assertive, charismatic, powerful, yan. And capable to reach your goals in life, your highest goals in life. Kasi may pakpak yun nandito, di ba? Parang eagle woman. Eagle woman siya ba? Eagle person. Yan. Ano ang message for you pa? Message. Page of Cups in reverse. Huwag ka mag-imagine. Huwag ka maging superficial. Kasi in reverse eh. Take action. Take action. Huwag yung puro isip mong pinapagana, mahilig kasi mag-imagine. Mag-overthink. Mag-imagine lang, naging superficial ka. Meron kang goal, take action on it. Huwag ka maging daydreamer. Kasi it's a sign of immaturity. Immature yung mga ganun. Ganun pa talaga pagka mga immature. Mahilig mag-daydreaming. Para mahilig magaginip ng gising ba. Kasi natandaan ko yan, ano pa ako ng mga teenager. Yan talaga yung hilig ko din noon. Ganun yung mga sign, immature pa. Mahilig mag-imagine. Para bang hindi na bubuhay sa reality. Imagine lang na imagine. Masaya. Masaya mag-imagine kasi sipin mo lang eh. Di ba? Pero mature yun. Sign na mature ka. So, ano pa? Ngari may crush ka. Imagine ka sa crush mo. Ganun ba? Hanggang so obsessed ka sa crush mo. Gusto mo nang kontrolin. Oh my gosh. Ano pa? Ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na yan. Ang layo. Three of Swords. The world. May heartbroken eh. Dahil magkikita kayong dalawa, mabubuo kayong dalawa. Diba, bubuo pati kayo ng pamilya. Pero may mga ma-heartbroken ba? Baka mga, hindi, may ma-heartbroken. May ma-heartbroken. Siguro si third party, gano'n. Kasi mabubuo kayong dalawa eh. O magkikita kayong dalawa, may ma-heartbroken, sobrang masasaktan. Para si puso niya ba?
Yung mga Ilonggo lang maintindi ng sisi, yung puso. Yung parang narat-rat ba yung puso. na talagang na nahiwa, parang gano'n ba yung puso ba, sobrang sakit, siguro, no, gano'n, maramdaman. Katulad nito, na talagang madrain yung energy, talagang matindi yung, parang baka sisigaw pa sa pain, sa sakit, maramdaman niya. Itong third party, yung third party, may iiyak, masasaktan yung third party. Wawa naman si third party, no? Kaso lang, ay, ganyan ang buhay, no? Kung ano yung, are you meant to be together ng person mo na yan? Upright ba to? Hindi. Hindi naman kayo meant to be together ng person mo na yan eh. Pero, baka wala namang nakadestined para sa'yo. But, mahal yung isa't isa. Hindi. Ikaw lang mahal niya. Pride ba to? Ba 50-50? Mukhang hindi. Ikaw yung mahal mo siya. Hindi din eh. Hindi ikaw yung mahal mo siya. Pero pagsamahin kayo ng pag-ibig, ng love, no? May in love kayo sa isa't isa, bubuo kayo ng pamilya. May masasaktan. May masasaktan na third party. Ano yung pag nagkita kayo, talagang karoon ng spark talaga, ganon, spark, yeah. Karoon ng spark. And may in love kayo sa isa't isa ng todo. Pag nagkita na kayo, kahit nagkita na kayo dati, o hindi pa, basta pag nagkita kayo, makaramdaman yung spark talaga. And yung may in love kayo ng todo sa isa't isa. Oh my gosh. Bakit kaya? Baka, lalo na ikaw, no? In love ka ng todo sa person mo. Sa person mo na yan. Tingnan natin. Good looking ba yung person mo? Good looking ba? Hindi. Pero attractive siya, yung person mo. Magkaiba yun ah. Upright ba yan? 50-50 lang. Hindi siya attractive yung person mo na yan. Hindi siya good looking, hindi siya attractive. Ano lang, may tsura lang siya, may tsura lang yan. Hindi siya attractive na yung lapitin na mga opposite sex, o good looking na parang yung ma-attract sa kanya yung opposite sex. Hindi, may ganun kasi yung tao eh. Iba-iba kasi yung tao. Ayan. Meron namang napaka-attractive. Yung iba naman naiinggit pag napaka-attractive ng isang tao, lalo kung madami ang nakatingin sa kanya. Ipapakulam nila o kinukulam nila kasi nainggit sila. Meron kasing tao na nakaka-attract talaga yung mukha. O maybe yung personality, yung vibe. Dahil sa pagkatao na kasi ng tao yun eh. Hindi naman vain yun. Kasi iba kasi hindi nagpapakatotoo. Parang sinasadya nila magpag-flirt, sinasadya nilang, yung alam niyo, magpapansin-pansin, parang kulang sa pansin, no? Basta ganun. Tapos yung iba gusto lang kontrolin pag alam nila madami nagkakagusto, madaming na-attract, madaming talagang
namamangha kung pagkakita yung tao na yan. Pakulam nila, kulamin nila para pumangit daw, para mawala na attractiveness. Mga ganun yung ginagawa nila ng witchcraft. Di ba? Napaka-evil ng mga ganung tao. May mga ganyang tao. Kung hindi sila makontento sa mukha nila, no? Dapat gumawa sila ng paraan nila para yung maramdaman nila na kontento sila sa mukha nila, na proud sila sa mukha nila, hindi yung buhay, mukha ng iba ang gusto nilang sirain para lang sila ang magmukhang attractive daw. Ano pa ang next na mangyari? The Hermit and Six of Wands and Ace of Wands in reverse. Hindi magtatagumpay itong Hermit na to. May Hermit dito, hindi magtatagumpay na makapag-take ng action, na makawala sa na malusutan niya yung mga harang, no? Ano ba intention ni Hermit na ito? Manipulahin. Upright ba yan? Ang gagawa ng scheme and deceit. May harang na to para hindi siya makagawa ng scheme and deceit sa inyo sa inyo ng person mo. Sa inyo ng person mo. Balak niya naman gumawa. May pumipigil na sa kanya. May humaharang, no? Siguro ginawa ng God yan. Hindi. May hinarangan siya ng God na huwag gumawa ng mga deceit and scheme sa inyo. Hindi. Pwede ba yan? Right ba yun? Hindi talaga eh. Merong humarang sa kanya na hindi na siya makagawa ng deceit and scheme sa inyo. Baka Jesus Christ yung nagharang. Ewan ko lang. Gusto niyang kontrolin gusto niyang kontrolin. Si person mo, ikaw, yan, si Hermit na to. Pero hindi siya magtatagumpay na magawan ka ng deceit and scheme ng person mo. Hindi siya magsasucceed, hindi siya magta-triumph. Baka walang magawa sa buhay niya. Ako, kung wala akong magawa sa buhay, mag-relax. Uupo sa puno, sa ilalim ng puno. Di ba? May puno na nakaka-relax. Ito mga to kasi gusto mangontrol. May gustong mangontrol. Dahil umiiral yung inggit ni Hermit. Painggit. Upright ba to? Inggit niya siguro. Inggit nga. Inggit siya sa connection ng person mo, sa inyong connection ni person mo, or nainggit siya sa'yo o sa person mo. Kanino man nainggit yan, sa inyo o sa inyong dalawa ng person mo, sa connection nyo, sa iyo lang o sa person mo man. Yan, nainggit siya. Kaya evil siya. Kaya yan ang sign, no, na evil yung isang tao kasi yan, mga-control, mga-harm, dahil sa inggit niya, dahil sa insecurities nila, dahil sa pagiging gahaman nila, no? Dahil sa inggit talaga kasi the root of all evil is envy. No? And yung pagiging gahaman din, isa pa yan, sign pa yan ng ano. Yung gumagawa ng scheme and deceit para lang kunin yun sa iba, yung ganong klase ba ng pagkagahaman ba? Nakawin nila sa iba. May mga ganyan Hindi ko na kasalanan yan kung may matamaan na ganun ang ginagawa. Kasi this is a general reading. Hindi ko naman alam kung sino yung nanonood sa channel na ito. Ang mga kilala ko lang dyan, yung mga nagko-comment dyan.
Sana kami picture. At kaya hindi ko alam kung sino-sino ang nanonood dyan. Malay ko ba? Kung sino-sino ang nanonood dyan. So, ano ang next move ng person mo towards you? Mag-antay pa. 3 of Wands bago mag-take ng action. Pero on fire. Mag-antay ng sign from God. Yun muna. Bago mag-take ng action. See? Kasi gusto niya may protection din siya. Para sigurado na positive ang resulta at mag-grow talaga. Pero hindi na magtuloy-tuloy pa na yung maging komportable sa pagiging single ba? O yung wala ka sa buhay niya. Magiging malungkot kasi siya eh. At maging hindi active yung buhay niya. Pag mag-isa lang siya o wala siyang partner, wala ka sa buhay niya, naging ano siya, iyakin, yan, frustrated. Hindi siya maging masaya sa buhay niya. Yan. Kaya nang lumalabas yun eh. Kaya maghahabol daw yan sa'yo. O magte-take ng action para may kasama na siya sa buhay, di ba? Para may partner na siya in life. Hanggang sa pagtanda niya, kaya mag-release yan siya. Malaki magbago sa inyo, situation nyo, death and rebirth, di ba? And Ten of Pentacles, mag-umpisa kayong bubuo na kayo ng pamilya. Para may mga delay-delay pa dito, pero hopefully, you will be together, no? Kahit na may delay pa. So, and ito na lamang for collective reading, guys.